Ayan. Okay mga kapatid, pagkalob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Mabagyo po ba dyan? Dito wala naman. Wala po. Good morning po sa inyong lahat. So yung bagyo ay sa labas naman tumama ng Isabela. Tapos yung isa pang bagyo ay sabi sa balita naman hindi naman dediretso dito. So yun, salamat sa Panginoon at walang mapipinsala dito sa ating lugar. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Happy midweek po sa inyo pong lahat mga kapatid. No? Walang hindi maaring makaranas ng kalungkutan. So ngayon, patuloy ang kalungkutan. Malagang tayo nakikiramay yan sa Mariano family sa pagkamatay ng kanilang pinakalola o yung nanay ni Brother Mariano at kayo din po kay kila Sister Nati at kayo din po kila Doc Medina. So si Doc Medina yung kanyang labi ay sa Arcillas ay sa 28 ng gabi ay dadalhin po dyan hanggang uh, October 1. Yan, hanggang October 1 lang yung labi niya sa Arcillas. Tapos noon ay ikikremate na. Sa mga nais makipag lamay ay punta po tayo doon. So walang hindi maaring makaranas ng kalungkutan. So ang ating pinakakitek sa 2 Corinthians 12:10, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas na nagmamahal sa amin, sa umaga na ito, patuloy namin kayong sinasamba at pinapupurihan at aming idinadalangin ng bawat isa sa amin na kami po ay inyong alalayan sa buong maghapon na ito. Hindi namin alam kung ano mangyayari sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Inyo po naman pagkalooban ng bawat isa na mabuting kalusugan na nagmumula sa inyo. Salamat po Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat sa pagdinig ng aming dalangin at sa paggising sa amin ngayong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sangayon po dito sa ating key-text, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. So bakit nasisiyahan si Apostol Pablo kapag siya ay nilalait, pinag-uusig, at merong kalungkutan sa kanyang buhay? Dahil sa kanyang kahinaan, sabi niya, siya ay malakas. Paano naging malakas siya ay mahina nga? Dahil kasama niya ang ating Panginoong Hesus. Napakaganda ng motto, no? Na bagamat ang kahinaan ay lumalapit sa kanya, no? Yung kalungkutan ay inaapektuhan siya, kasama naman niya ang ating Panginoon. Napakaganda. Sabi pa dito, sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. So bilang isang mananampalataya, no? Hindi natin dapat expect na ang buhay ay laging masaya. Talaga expect natin na mas marami ang kalungkutan bilang isang mananampalataya. Pero ang pinaka the best doon, marami mga kapigatian ang darating sa atin. Yaan ang signal na tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yan ang signal na tayo ay magpapakalapit-lapit sa ating Panginoon. Lalapit sa Kanya. Kailangan ang pananampalataya, matibay na nagtitiwalang pananampalataya, na naniniwala na hindi dadalhin ng Diyos ang kanyang mga anak sa tukso na higit sa maaari nilang mabata. So, sabi po dito, kailangan magtumibay, kailangan manampalataya. Bakit? Mga pagsubok na darating ay kaya naman nating lagpasan dahil pinahintulot ito ng Diyos. No? Hindi siya ang nagbigay pero siya ang nagpahintulot na yung dumating sa ating pagsubok, mahina lang. Yung kaya lang natin na magiging kalakasan natin. Sabi pa dito, kung ano ang kapangyarihan magagawa ng gayong pananampalataya ay sinabi ni Pablo sa mga sulat po sa Hebreo sa pagsasalita tungkol sa kanila sa nasa harap ng pag-uusig at kamatayan ay pinananatili ang hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos. Yan. So si Apostol Pablo sinabi niya sa aklat ng Hebreo na sa kalagitnaan ng pag-uusig, sa kalagitnaan ng kamatayan, hindi dapat matitinag ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Yan ang pinaka-the best. No? Pagtawanan man tayo ng ibang mga tao dahil sa kalungkutan na naranasan natin, maaaring sabihin nila, mananampalataya, bakit nakakaranas ng kalungkutan? Bakit nakakaranas ng kapigatian?
Yan yung time na patuloy tayong magpakatatag, manalig sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dito sa Hebreo, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupig na mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon. Sabi pa diyan, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. Sabi pa diyan sa sige, pagpatuloy po natin mga kapatid, no? Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Ang iba'y pinahirapan at tumangging-tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay. Nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat na mga tupa at kambing. Mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Sabi dito sa Hebreo 11:33-37, yung pong paglalarawan dito ni Apostol Pablo ay mula pa noong Old Testament. Mula pa sa panahon ni David, no? Mula pa sa panahon ni Daniel. Kasi yun pinatikom, di ba? Mula pa ng mga martyrs hanggang sa future na mangyayari, na marami ang mga pag-uusigin, babatuhin hanggang sa mamatay. Katulad ni Stephen, di ba? At aapihin, ang sabi dito, papatayin sa tabak. Marami ang makakaranas na ganyan na mananampalataya. Pero ang sabi ni Apostol Pablo ay dapat na magpakatatag sa pananampalataya. Nangyari ang lahat ng mga yan. No? Kasi Old Testament pa, kinote ni Apostol Pablo, tapos yung hinaharap pa, nangyari na yan. At yung binabangkit niya dyan, yung Dark Ages, mga kapatid ko. Nangyari na yan. Pero ang sabi niya, kailangan na maging matatag at manampalataya. Lahat tayo makakaranas ng kalungkutan. Maaring tayo ay mamatayan o tayo yung magkasakit at mamatay. Kapag tayo yung nagkasakit, matinding kalungkutan ang ating mararamdaman. Bakit? Para bagang tayo ay mawawala na sa mundong ito. Pero ang kinakailangan nating gawin, sa mga panahon pala yun na tayo ay naghihirap at pinag-uusig, ang kailangan nating gawin ay hindi mawalan ng pag-asa, kundi magpakalakas palalo sa pananampalataya. Yan yung time na dapat hindi tayo bibigay sa Panginoong Diyos. Kasi lahat naman makakaranas ng kalungkutan, ng kabiguan eh. Di ba? Kaya habang malakas pa, maging masaya na. Di ba? Habang malakas pa, sanayin na ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Pag dumating ang kalungkutan, pag dumating ang kabiguan sa buhay, lalo pang magpakatatag. Bakit? Yan ang tangi nating kailangan sa buhay natin. Dahil kung hindi, ay walang mangyayari sa atin. Biruin mo, naghihirap ka na, malungkot ka pa, namatayan ka pa, tapos mawawalan ka pa ng pananampalataya sa Panginoong Diyos, ano na lang mangyayari sa atin yan? Ano na lang ang mangyayari sa inyo niyan kapag kaganyan? Sa mundong ito, ang mga bayaning ito ng pananampalataya ay itinuring na hindi karapat-dapat sa buhay. Ngunit sa langit, sila ay nakatala bilang mga anak ng Diyos, karapat-dapat sa pinakamataas na karangalan. So ang pinakamaganda, no? Yung mga bayani ng pananampalataya. Yung mga binanggit ni Apostol Pablo, no? Yung leon na wala ng kapangyarihan, kay Daniel yun ah. Yung mahina siya, nagkaroon siya ng kalakasan, si Samson yun ah. Yung apoy, hindi nagtupo, kay Shadrach, Meshach, and Abednego yun. O, yung tabak, yung pumatay ng pinatay sa tabak. O, si Juan Bautista na pinugutan ang ulo, mga kapatid ko. Marami ang nakaranas ng kalungkutan, pero ang sabi po dito, sila ay nakatala sa langit. Wala man sila sa langit paagad ngayon. Nung sila ay namatay, kasi nga, hindi naman dumidiretso sa langit yung mga namatay, kailangan buhayin muna eh. Wala pa man sila sa langit ngayon, mga kapatid. Ang sabi po dito, nakatala na sila sa langit, yung kanilang mga pangalan. At karapat-dapat sila ng mataas na parangal. Buhay na walang hanggan. Dahil sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila na sila pinag-uusig, naging matatag sila sa pananampalataya. Ayan.
Kaiba sa ibang mga tao. Noong nakaranas ng pag-uusig, nakaranas ng paglilibak, nakaranas ng kalungkutan at paghihirap, ano ang ginawa? Sinisi ang Panginoong Diyos. Ang ginawa ay hindi na nananampalataya sa Panginoong Diyos. Huwag ganun mga kapatid ko. Sa tuwing tayo makakaranas ng mga kapigatian at kalungkutan sa buhay, that is the time na tayo ay lalong magpakatatag pa sa pananampalataya sa Panginoon. Sabi sa Apokalipsis 3:4, sila'y kasama kong lalakad na nakaputi, ipinahayag ni Kristo, sapagkat sila'y karapat dapat, ang sabi diyan. Sa mga korte ng langit ay naghihintay sa kanila ang walang hanggang bigat ng kalwalatian. Yan. Kung mayroong bigat ng kasalanan, meron din bigat ng kalwalatian. Ang pinakamaganda doon, sa kabila ng kahirapan natin, doon sa langit, pagdating ng panahon na dumating si Jesus at dalhin sa langit, kasama tayong lalakad niya doon sa langit na bayan. Bakit? Kasi sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng kapigatian, sa gitna ng kamatayan, nagtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Sa kabila ng mga bagay na ito, ang Diyos pa rin ang inalala natin at wala ng iba. Diba? Katulad ng ating Panginoong Jesus, nung siya'y nakabayubay sa krus, ang lagi niyang inaalala ay ang Ama, ang Diyos Ama. Kaya sa panahon na tayo ay nasa gitna ng malaking alon ng buhay, malaking bagyo ng buhay, yan yung time para magpakalakas sa pananampalataya at hindi panghinaan ng loob. Sabi pa dito sa 12:1 ng Hebreo, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat mabigat at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So sabi po dito mga kapatid, tayo ay nasa sanlibutan na ito, napapalibutan tayo ng makapal na baluti. Ibig sabihin mga kapatid, sa sanlibutan na ito, napapalibutan tayo ng panganib, di ba? Pero ang pinakamaganda rito ay atin pong ilagay ang baluti ng Panginoon. Napapalibutan man tayo ng maraming mga karanasan at maaring ngayon payapa yung buhay natin, pero in the future may kalungkutan na darating. Isa lang yung dapat nating tandaan. Ako, nais ko pong tandaan dito sa ating devotional, yung katatagan ng pananampalataya. Marami pang darating na kalungkutan. No? Kaya ngayon, magpakasaya na tayo. Di ba? Sabi nga dun sa Proverbs, di ba? Yung pong masayang puso ay mas mabuti pa sa gamot. Kasi kapag ka-stress ka, katulad kay Doc Willie, ayan, tutubuan ka ng mga cancer cells. O tutubuan ka ng cancer kapag ka-stress. So ngayon, maging masaya ka. Di ba? Palakasin na natin yung sarili natin, maging masaya tayo. Kapag dumating tayo sa mga pagsubok na yan, kasi nakapalibot sa atin yan eh. Tayo ay maging saksi ng Panginoon na kahit na nandito sa kalagitnaan ng kalungkutan, may kagalakan pa rin sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may pagtatagumpay. At sa Panginoon, ang ating inaasahan, darating siya at dadalhin tayo doon sa langit na bayan. Yan ang hinihintay ni Apostol Pablo, kaya gayon na lamang yung kanilang pananampalataya. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalatian. Yan ang pinakagusto ko dyan mga kapatid. Yung mga kahirapan pala sa sanlibutan na ito, pansamantala lang. Tatandaan natin yan. Kapag dumaranas tayo ng talagang kabagabagan ng puso, ang kabagabagan na ito ay panandalian lamang. Ang kahirapan na ito ay panandalian lamang mga kapatid. Hindi ito magtatagal. Ang pinakamaganda, pagkatapos nitong panandalian at temporary na kalungkutan, walang hanggan naman yung kaltuwaan, no? Walang hanggan naman yung kalwalatian. Hindi masukat na kalwalatian, hindi masukat na kasiyahan naman after ng kapigatian dahil darating si Jesus. Kaya ngayon, ipanatag natin ang ating loob. Kung meron tayong nararanasan na hindi maganda sa ating buhay, lagi nating iisipin, panandalian lang ang mga bagay na yan. No? Pansamantala lang yang mga bagay na yan. Hindi magtatagal ay darating ang ating Panginoon. At ang pinaka-the best, no? Walang hanggan yung buhay na walang hanggan. Biruin mo, di ba?
kung tayo ay magpapatalo sa kalungkutan ngayon dahil talo tayo talaga. Kapag nagpatalo tayo sa kalungkutan, sa kabiguan, sa kapigatian, talo talaga tayo kung tayo mawawala ng pananampalataya. Saglit lang naman pala yung kapigatian na yan. Yung palang reward ng Panginoon, pangmatagalan, hindi lang pangmatagalan, walang hanggan pa. Di titiisin ko na yung kapigatian sa sanlibutan na ito. Total temporary lang naman ito. After nito, buhay na walang hanggan naman kasama ang Panginoong Diyos. Yun ang pinaka-the best dyan, mga kapatid, na dapat na magpalakas sa atin ang katotohanan na ito. Sabi dito sa 2 Corinthians 4:17-18, kadugtong na binasa natin, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Napakaganda ng sinasabi dito, mga kapatid, ano? Ilagay natin. Ang mga bagay na nakikita ay merong katapusan. At ang mga bagay na hindi nakikita, ito yung walang hanggan. Yan. Mga kapatid po, napakaganda nitong sinabi dito sa talata na ito. Makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay. Bakit? Kung nakikita natin ang kamatayan, pansamantala lang ito, mga kapatid. Ang walang hanggan, yung buhay na ibibigay ng Panginoon, hindi pa natin nakikita ngayon kasi walang hanggan nga di ba? Kaya hindi tayo dapat tumingin sa nakikita lang ng ating mga mata. Baguhin natin ang paningin ng ating mga mata at ituon natin sa Panginoon dahil sa Panginoong Diyos, siya ay walang hanggan. Tayo ay pansamantala lang. Lalo na yung mga problema natin, lalo na yung bigat na pinagdaraanan natin, pansamantala lang yan. Yung pagtanda natin, pansamantala lang yan. Ang pinakawalang hanggan ay yung buhay na ibibigay ng Panginoon, ang Panginoong Diyos mismo. Kaya pagtiisan natin, pagtibayan natin ang pananampalataya natin habang dumaraan tayo sa temporaryong pagsubok na yan. Hold on, mga kapatid, hold on. Hindi tayo mabibigo dahil ang Panginoong Diyos nakaagapay sa atin. Naalala ko nung kami sa tuwing pupunta ng Romblon ay napakalakas ng alon kapag ka-December. Yun pala ay pansamantala lang. So, hindi mo kailangan magpanik at tumalon agad dun sa barko. Pansamantala lang. Sapagkat pagkatapos noon ay walang hanggang kasiyahan naman. No? Matagal na kasiyahan naman doon sa isla. Kasama ang pamilya. No? Kasama ang nagmamahal sa buhay. Yeah. Napakaganda pala. No? Mas mahaba pala yung kapayapaan kesa sa kalungkutan. Yan ang pangako ng Panginoong Diyos at katotohanan sa buhay na ito. Pero nakakalungkot lang, marami ang mga bumibigay. Marami ang nagpapakamatay dahil sa problema. Hindi dapat natin gawin yun. Pansamantala lang ito. At remember itong 2 Corinthians 12:10, sa panahon na tayo ay mahina, tayo ay malakas. Dahil ang nagpapalakas sa atin ay ang ating Panginoong Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating tagapagligtas at muli, mga kapatid, patuloy natin purihin ang Panginoon, patuloy tayong magtumibay. Huwag tayong mag-alala, ang Panginoon ay patuloy na nariyan para sa bawat isa sa atin. So ngayon tayo ay mananalangin na at happy birthday pala kay Brother Justin Ularte. Ayan, so nag-aaral siya ng medisina sa IUP sa mga oras na ito. Happy birthday, Brother Justin Ularte. At ganyan din po, lahat po ng ating pong mga kapatid ay patuloy nating isama sa panalangin. Yung inyo po mga prayer request ay ilagay nyo po dyan, mga kapatid, at atin po yung isasama sa panalangin. So kasama sa panalangin, ngayong araw, magsisimula yung paglilibot ng mga bagong admin sa Central Luzon Provinces Mission. So isama natin sa dalangin ang matagumpay na paglalakbay nila. Ingatan nawa sila ng ating Panginoong Diyos. At impress sila ng banal na Espiritu kung ano ang mga plano ang dapat gawin para lalong mapalakas, mapaunlad ang pananampalataya ng mga kapatid sa lugar. So salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay at tayo po ay makinig na sa awit papuri sa ating Panginoon at panalangin ni Brother Melvin Bilisan. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa umaga po na ito na kami ay muli niyong kinising sa panibagong buhay, kalakasan, panibagong pag-asa na nagmumula sa inyo.
Tunay na walang exempted na makaranas ng kalungkutan. Ngunit ito ay hindi magpapahina sa amin sapagkat ang katumbas na inyo ipinigay sa amin sa temporaring kalungkutan na ito sa aming buhay ay walang hanggang kaligayahan. Tunay na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, heto kami minsan nagkukulang ng pagtitiwala sa inyo, nanghihina ang aming loob. Patawarin po kami sa aming mga kahinaan at pagkakasala. Aming panalangin na patuloy naming makita ang inyong kamay na iabot sa amin upang sa ganun sa aming mararanasan mga kalungkutan na ito, kami ay maging masaya pa rin sa piling po ninyo. Dala-dala ang pag-asa na inyo ibinigay po sa amin. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa pagpapatuloy na aming panalangin. Amin nilalapit sa panalangin patuloy ang pasalamat sa panibagong taon ng kaarawan ni Brother Justin Olarte. At salamat po sa mga buong taon na nagdaan, sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, sa mga tagumpay na kanyang narating. Patuloy na patatag sa kanyang pananampalataya na si Brother Justin ay patuloy niya pong gamitin sa gawain sapagkat sa isang masipag na inyong lingkod at isang malaking impluwensya sa mga kabataan at sa iba pa. At patuloy na siya ay bigyan ng kalakasan ng pisikal ng pangatawan at gayon din sa kanyang physical and mental. At gayon din namin pinapasalamat ang answered prayer ni Sister Melissa Gamboa. Salamat sa patuloy niyong pagdinig sa kanya sa panalangin. Patuloy niyo po siyang samahan sa kanya pang mga pang-araw-araw na pamumuhay, sa kanya mga pagsubok pa na dadaanan sa buhay, na patuloy siya maging matatag at alam niya na hawak niya ang inyong kamay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang continuous recovery at kagalingan kina Brother Daniel Gonzales, Sister Melba at Tavios Yenson, at patuloy na samahan sila sa kanilang total healing at recovery. Dalangin din po namin patuloy ang comfort sa mga pamilya nung nawala ng mahal sa buhay, ang family ni Sister Nati, family ni Sister Elnora Mariano, at gayon din ang family nila ng mga Medina. Alam namin na malungkot ng sandali na ito, ngunit sa tulong po ninyo, comfort ang aming mararanasan sa inyong mga pangako, pag-asa na binibigay sa amin. Ipagkaloob din po sa kanilang mga pangailangan sa mga sandali na ito. Dalangin din po namin ang mga bagong admin ng Central Luzon Adventist Mission na patuloy silang samahan sa kanilang pag-asikaso ng kanilang mga dapat i-prepare na ay patuloy na kanilang maranasan ng inyong biyaya at papala, at gayon din magkaroon ng kaayusan sa kanilang mga dapat i-prepare at ayusin. Dalangin din po namin patuloy ang parating na revival and reformation sa Kawayan Bugtong. Ito ay maging instrumento sa katitibay ng kanilang pananampalataya. Dalangin din po namin ang kagalingan kay Kenel de la Cruz, na kailangan niya po ang tulong niya po ngayon. Iparamdam niya po sa kanya ang inyong pagmamahal. Ganyan din patuloy si nakagalingan kina Irian May Melihor, kay Brother Bitoy Castillo, kay Ate Gloria Vicencio, kay Gloria Marcos, kay Sister Teresita Dairit sa kanyang karamdaman. Patuloy din namin sinasama sa panalangin dalawa niyang anak at mga apo, na patuloy na makita ang inyong pagtawag sa kanila, makasama niya sa pananampalataya. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Ricardo Hunsa sa kanyang kagalingan at recovery, si Tatay Carlito Tomas, kayo din si Nanay Juning Alpinto, si Lolo Edith, Angel Prianesa, si Estrella Gresin, si Sister Ana Rosbel Hermino. Kasama na rin yung mga nagre-review sa exam, sila Ma'am Berna, sila Sister Allen Kahukom at ang iba pa. Kaya din ang lahat ng family na nakikinig ngayon, kasama namin sa panalangin ang mga pamilya ni na Sister Emily Nida Makalalag, si Manong John, si Jovan, si John Mark, gaya din si Nanay Diding at ang kanyang pamilya, family ni na Reynard Wenzel Garcia, Ruby, Annie, Nicolo, Andre, at ang baby na parating na nasa kanilang sinapupunan ng kanyang mami. Patuloy nawa silang maranasan nila ang inyong pagmamahal, makita nila ang inyong pag-ibig na binibigay sa kanila, at patuloy silang manampalataya at maging matatag sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Dalangin din po namin patuloy ang family
Nina Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sila Annie, Patrick, Nicole at Trixie Eusebio Pascua. Patuloy naman nilang maranasan ang iyong pagmamahal at makilala ng lubusan kayo bilang aming dakilang manunubos, mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at kailanman na hindi kami pababayaan. Dalangin din po namin patuloy si Sister Melissa Gamboa sa kasama ng kanyang pamilya at kanyang anak. Kaya din yung mga malayo sa aming pamilya nagtatrabaho sa malayo, sina Brother Rudy Masiklat, Sister Aisa Erilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, si Brother Buboy. Ganyan din yung tatay ni Sister Joy Valencia. Patuloy na pag-iingat ng kanilang maranasan sa mga sandali na sila ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganyan din ang patuloy na kalakasan, healing at recovery ng mga sumusunod. Si Ate Lorna, Kuya Bobby, si Ate Grace Amano, Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, Baby Josiah, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Lovejoy Diwa, si Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Porpon, si Ma'am Sheila, Feli Domingo Gucheco, Sister Lorna Cabietes, Sister Ana Manuel, Christopher Omali Coderes, Erica Eli Santos Rivera, Tina Santos. At nawa ang inyong pag-ibig ang kanilang maranasan at maaalala nila patuloy namin lahat na ang karamdaman na ito ay panandalian lamang at ang napakagandang katumbas nito ay ang mararanasan namin ng walang hanggang kaligayahan sa piling po niya. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin at itong lahat ay aming inihiling ay pagkaloob nawa sa amin, hindi sa aming kagustuhan bagkus sa inyong kalooban, mga plano na mga ganda para sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.